Amen. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Well, sa mga bisita po ng Christian Baptist Church, Kalumpit, gusto ko pong malaman nyo, anniversary po nila ngayon. Happy anniversary! 33rd anniversary po ng Christian Baptist Church sa Kalumpit. Ano po? Dito po sa ating pong pagtitipon ngayon. So, ang celebration po ay ngayon. Ito po ay Thanksgiving, and it is good na makita po na ang mga kapwa-pastor at ang mga churches, fellowshipping churches, ay nakikipagdiwang po sa kanila. So, in behalf of Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches, of Victory Fundamental Baptist Church and Missions, at ng Living Water Baptist Churches here and abroad, bumabati po kami sa inyo, kasama po ang aking pamilya, ng happy 33rd anniversary, praying that God will continue to bless your church, this ministry, sa leadership po ng ating pong gwapong-gwapong pastor. Okay? So, ngayon po, dadako na tayo sa Baptist Favorite. Ano po ang Baptist Favorite? Sleeping? Ano po ang Baptist Favorite? Well, sa iba po, sinasabi nila offering, pero paborito natin yan, pero hindi po pwedeng mas may paborito tayo kaysa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? So kaya this afternoon, I would like to request all of you now to please, kunin nyo na po yung Bible ninyo at buksan po natin sa 1 Chronicles chapter 29. 1 Chronicles chapter 29, and I would like to request again everyone to please stand up and let me read to you our text. 1 Chronicles chapter 29. Kaninang umaga, sobrang mapagpala po ang ating pagtitipon. Okay, Christian Baptist Church, dito po sa Kanyogan, dito po sa Kalumpit. Gusto ko pong sabihin sa inyo na dapat po tatlo kayong sabay-sabay na anibersaryo ngayon. Alam niyo po, ang ginawa po natin, yung isa po, pinagawa po nating Saturday. Kahapon po kami nag-celebrate ng anniversary ng mismong misyon ng Living Water Baptist Church. So, Living Water Baptist Mission, Valenzuela, kahapon na po namin ginawa ang celebration namin para wag niyo pong makasabay. At ngayon naman po, mga kapatid, dahil yung setup natin, iniayos natin, kasi yung isa rin pong pastor, galing sa akin pong pangangalaga, na ngayon po ay pastor ng Glorious Light Baptist Church, anniversary din po nila ngayon. Kaya po, tatlo ang nagsa-celebrate ng anniversary ngayon. At kung isasama yung Muntalban, anniversary din po nila ngayon. Kaya pasensya na po kayo, Kalumpit, kung masyado pong malapit ang puso ko po sa inyo, sapagkat kayo po ay tunay na malulupit. Amen? Matibay ang kapit sa ating pong Panginoon dahil sa inyong matinding faith. Okay? So, 1 Chronicles chapter 29, kung handa na po ang bawat isa, let me know by shouting Amen! Yan ang Christian gathering, mga kapatid. Ho? Alam niyo kung ba't ganito ako nagpapasimula? Sapagkat ngayon ay ora de peligro. Ito po yung mga oras na nag-iimbita ang ating pong kaaway para tayo po'y magpahingalay. Pero paalala ko lang po, meron pong mga service na meron pong nakatulog at sila po'y natuluyan. Nung panahon ni Apostol Pablo, kaya niyang bumuhay. Pinapauna ko na po sa inyo, hindi ko po kayang bumuhay, mga minamahal. Kaya mas mabuti pa makinig kayo ng buhay na buhay. Amen? Alright, 1 Chronicles chapter 29. Maganda rin nagpapaalala po tayo. Ano? Verse number 1 hanggang verse number 17. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son whom alone God hath chosen is yet young and tender. And the work is great. For the palace is not for man, but for the Lord God. Now I have prepared with all my might for the house of my God, the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx stones and stones to be set, glistering stones and of divers colors, and all manner of precious stones and marble stones in abundance. Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good, of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house.
even 3,000 talents of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal. The gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of the artificers. And who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? Then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel, and the captains of thousands and of hundreds, with the rulers of the king's work, offered willingly. Verse number 7, and gave for the service of the house of God of gold 5,000 talents and 10,000 drams, and of silver 10,000 talents, and of brass 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. And they with whom precious stones were found gave them to the treasure of the house of the Lord by the hand of Jehiel the Gershonite. And then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness, and the power, the glory, and the victory, and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted and set above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Now, therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. For we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers. Our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding. O Lord our God, all this is store that we have prepared to build thee an house for thine holy name, cometh of thine hand, and it is all thine own. Verse number 17, I know also, my God, that thou triest the heart, and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, and now have I seen with joy thy people, which are present here, to offer willingly unto thee. Basbasan po at pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo pong kabanal-banalan at kataas-taasang pangalan sa pagkakataon na kami po'y magkatipon upang makinig ng iyong aral. I pray, O Father, that this afternoon, may you prepare our heart, O God. May we be willing to be reminded and to be rebuked, Heavenly Father, to be encouraged and to be challenged sa pamagitan po ng mensahe. Lord, I need you. Help me and empower me. Fill me with your Holy Spirit. Give me wisdom. Guide me. Bless your people. And meet our spiritual needs. Thank you for this church. Thank you for the leadership of Pastor Kenneth. Thank you for the presence of all the pastors. And thank you for another year that you have given to this church. I pray that you will continue to bless and use this church only for your glory and for your honor. Thank you so much. Again, I want to commit to you everything, especially this preaching. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Okay, siguro po magandang makita natin na ang background po ng ating pong binasa ay ang naging heart's desire ni David na ipagtayo ng bahay ang Panginoon. Sa chapter 28, hindi po minarapat ng Diyos. Very clear na talagang nandoon po yung eager desire ni David to build an house for God. Pero sabi ng Panginoon, ikaw ay man of war and has shed blood. And because of that, hindi niloob ng Diyos na siya. Instead, pinili ng Panginoon yung kanyang anak. At ito po ay si Solomon. Maganda pong maging emphasis yung pong verse number 1 ng chapter 29. Ang sabi po, furthermore, David, the king said unto all the congregation, Solomon, my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender. And the work is great. For the palace is not for man, but for the Lord God. Hindi po lingid sa inyong kaalaman na ang Christian Baptist Church ng Kanyogan, hindi po nagsimulang ganito kaganda ang building. If we will consider yung kanila pong story, yung kanilang humble beginning, sila po'y nagpasimula na kung saan iilan lang po ang po pwede magtipon sa kanilang lugar. Isang payak at simpleng gathering place ang kanila pong ginagamit. Pero dumating sa punto, sa panahon ng Panginoon,
na dahil po sa hamon ng salita ng Diyos, they realized that the will of God for them is to expand. At narito nga po sa pagtutulungan ng bawat kapatiran, ngayon nagagather po tayo sa napakagandang lugar. Amen? Kaya very inspiring po ang church na ito. Very impressive po ang church na ito. And I can say na very impactful ang church na ito. Inspiring sapagkat napakasarap tularan. Okay? Napakagandang gayahin, mga kapatid. Hindi sa idea ng inggit, kundi sa idea ng hamon. Very inspiring. Very impressive kasi kung tutuusin by sight, it seems impossible for them to build this kind of gathering place. But you know, nakakahanga sapagkat ang likuran ng lahat ng kagandahang ito ay ang selflessness, yung pong sacrifice, hindi po ba? So makikita nyo po na ito ang halimbawa na po pwede nating tularan. Impressive kasi pati ang takbo ng kanilang isip, napakaganda. Kasi sa kalimitan ng mga tao po, sa kalakaran, basta ang mahalaga, may pagtitipunan tayo. Ang importante, may lugar tayong ginagamit. Pero sa kanila po, hindi ganun lang ang naging takbo ng kanilang isip. Na talagang sa laki ng Diyos at kadakilaan ng Diyos, hindi alangan na igawa natin ang Diyos ng magandang gathering place, ng magandang house of worship, and praise God, napakaganda ng gawain ito. Amen? Impactful. Why? Sapagkat mismong sa mga members, ang lakas ng impact ng gawain. And even sa lahat ng mga nakapupunta, sa lahat ng nakakarating dito, just try to imagine yung impact ng ating pong naging hakbang para sa Panginoon. So ito po ang bibigyan natin ng pansin. And this afternoon, the reason why we are here, because they are celebrating their 33rd anniversary. So, ibig sabihin, nandito tayo for a Thanksgiving. Amen? Thanksgiving. At i-line up natin na sa Thanksgiving, maganda po na meron tayong time giving, talent giving, at treasure giving. Yan po ang bibigyan natin ng pansin. Kaya po sa mga churches na nandito, especially kung kasama nyo ang members ninyo, it is very beneficial because maiintindihan natin at matututunan natin clearly from the Word of God ang usapin ng pagbibigay. I want to share with you this afternoon, the message of the Lord ay entitled, A Giving Worth Imitating. Ang pagbibigay na pwede mong tularan. Na kumbaga mga kapatid, makabuluhan, kapakinabangan na ating pong tularan. Sa marami pong mga churches, malungkot man, pero ito po ang totoo. May mga churches na kailangan pang magpilitan sa usapan ng bigayan. Meron pong mga gawain na kung saan isa si pinanggagalingan ng katitisuran, bigayan. Sa iba naman po, ang isang bahagi ng pagtatalo, bigayan. Mga kapatid, mga minamahal, sa isang tao na natuto sa salita ng Diyos at naintindihan ng Bible, ang usapan ng giving ay hindi po katitisuran. Ang usapan ng giving ay hindi po isang bagay na dapat pagtalunan. Ang usapan ng giving ay isang pagkakataon upang patunayan natin na mahal natin ang Diyos at tayo'y totoong kumikilala na siya ang pinanggalingan ng lahat. Meron po mga umiilag sa giving. Diba? Ito pong si David, kung tutuusin, hindi na nga siya pinayagan. So sa madaling salita, pwede na. Lusot na siya. Pwede nang okay na. Dahil ang Diyos mismo, hindi siya pinayagan na maitayo po yung building. Pero mga kapatid, ang isang may puso sa Diyos, hindi pa ilag, hindi pa iwas, kundi humahanap ng pagkakataon na kundi man siya pinayagan sa aspeto na siya ang magtatayo, ang nakita po natin, umisip siya ng paraan kung papaano siya magiging kabahagi pa rin ng pagtatayo ng bahay para sa Panginoon. Amen? At nakita nyo po sa ating pinakateksto, tinipon niya ang bayan, kinausap niya ang bayan, in-encourage niya ang bayan, niliwanagan niya ang isip ng bayan, inamon niya ang isip ng bayan, at pinakitaan niya, pinangunahan niya ang example na dapat tularan ng bayan. Amen? A giving worth imitating. Isang napagandang tanawin na sa church, ang bigayan ay masayang bahagi ng serbisyo. Diba? Kaya sabi ko nga, kung merong New Testament cheerful giving, may Old Testament cheerful giving din po.
Tingnan nyo po sa verse number 9. Sa verse number 9. Ang sabi po, then the people rejoiced, for that they offered willingly. Because with perfect heart, they offered willingly unto the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, ito ang makadiyos na atmosphere. Ito ang makadiyos na tanawin. Nasa usapan po na may gagawin para sa Panginoon, nasa usapan po ng pagbibigay para sa gawain ng Panginoon, hindi po malungkot, hindi po natitisod, kundi masaya ang puso. At alam ko po na maganda yung kaisipang taglay nila na taglayin din po natin ngayon. Amen? So I just want to share with you some of the points that can somehow encourage all of us sa usapan ng giving. Ang title natin, again, a giving worth imitating. Okay? It is a giving motivated by a goal and a purpose. Ang giving po na magandang gayahin, yung giving po na ang motibasyon, yung pong pinaka-adhikain at layunin. Diba? Giving motivated by a goal and a purpose. Kung naiintindihan lang ng mga mananampalataya, yung pong pinaka-goal and purpose, kung bakit tayo nagbibigay. Sa konteksto po, maliwanag na ang pinaka-goal, ang pinaka-purpose, ipagtayo ng bahay ang Panginoon. At ako naniniwala na sa patotoo ng church na ito, ang reason kung bakit naging posible ang tila imposible. Naging posible ang tila napakahirap na proyektong ito. Ang reason kung bakit in reality we are now here gathering in this very beautiful place. Ang dahilan po na hamon ang mga mananampalataya at kaya po sila nagbigay, kaya sila nagsakripisyo, kaya todo-todo ang kanilang suporta kasi alam nila kung ano ang adhikain, alam nila kung anong layunin kung bakit magbibigay. Amen? Sa amin pong mga pastor, isang magandang paalala ito. Make the people understand the reason kung bakit. Diba? Kung bakit dapat silang magbigay. So dito po, maliwanag na ang sabi po ni David, diba? For the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. Ang punto po ni David dito, Solomon cannot do the work alone. Ibig sabihin, kailangan po magtulong-tulong. Sa ating pong presenting panahon, kaya po tayo nahihirapan sa mga anumang klase ng bigayan. Kasi po, hindi yata klaro sa marami ang purpose. Tulad ng mga nangdidibate tungkol sa tithing. Mga kapatid, unawain niyo po yung purpose ng tithing. Bakit po ba nagtuturo ng tithes? Bakit po ba nagtuturo ng offering? Bakit po ba nagtuturo ng giving? Maliwanag po ang sabi ng Bible that there may be meat in my house. Ibig sabihin, huwag niyo pong isipin na sa panahon lang po ng panulat ni Prophet Malakay, kinakailangan po na papakainin po yung mga tagapangasiwa ng templo. Kahit sa panahon natin ngayon, may nangangasiwa sa templo. Amen? At ang isa sa purpose kung bakit tayo nagtuturo ng giving, sapagkat ito ang turo ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, importante po na ngayong hapon maintindihan ng bawat isa na kailangan po alam nyo ang purpose at alam nyo ang goal kung bakit tayo nagbibigay. Graduate na tayo doon sa debate ng iba. Hindi natin pinapatulan na ang tithing sa kautusan lang. Na ang tithing, panahon lang po ni Moses. Kasi malinaw na po sa atin, wala pa si Moses, wala pa ang panahon ng kautusan, nagtatites na po ang mga makadiyos. Therefore, it is not right to say that the reason why we are giving our tithes or why they are giving their tithes, it is because yun ang panahon ng kautusan. Yan po'y isinakautusan sa panahon po ni Moses, pero bago pa ang panahon ni Moses, nagtatites na po ang mga makadiyos. Kaya mga kapatid, kung hindi ka magtatites, wala namang pipilit sa iyo eh. Pero wag kang mandibate. Wag naman lumabas kung sino pa nagtatites, parang sila pa mali. Kung sino po yung willingly nagbibigay ng tithes, sila yung nagbibigay ng offering, sila yung generous, sila po yung giver, parang sila pa ang mali. Mga kapatid, mga minamahal, ang importante po, malinaw sa atin ang purpose. Bakit nga ba tayo dapat magbigay? Number one, to please the Lord.
The reason why we are giving, ang goal and purpose natin, first of all, is to please the Lord. Hindi tayo nagbibigay para hangaan. Hindi tayo nagbibigay para magpasikat. Hindi tayo nagbibigay para tanawan tayo ng utang na loob. Kaya tayo nagbibigay kasi gusto nating maparangalan at mapapurihan ang Panginoon kasi kinikilala natin na lahat ng meron tayo sa Diyos galing at katiwala tayo ng Panginoon at gusto natin maging mabuting katiwala tayo. Kaya sa ating pong pagbibigay, ang intention natin is to make God happy. Yun ang ating goal. Yun ang ating purpose. Hindi para mabasa ang pangalan, address, at saka suking tindahan. Kaya tayo nagbibigay kasi gusto nating paluguran ng Panginoon. Kaya nga ang isa sa ginamit na salita po ng Biblia, like in Proverbs chapter 3, verses 9 and 10, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with no wine. Nung panahong i-rebuke yung mga tao sa panahon ni Prophet Malakay, ano po ang sabi niya? Kasi may mga tao pong katwiran, kung ano lang gusto mo ibigay, kahit ano lang, malinaw po na ang Diyos ay Diyos ng sistema. Siya po'y Diyos ng kaayusan. Meron po silang dapat ibigay. Pero ano ginawa po ng mga tao sa panahon ni Prophet Malakay? Kung ano yung may sugat, kung ano yung mga hayop na hindi na pakikinabangan, yun po ang dinala at inialay sa altar. Kung sa Diyos, okay lang kahit ano, hindi na niya dapat ginamit si Prophet Malakay to rebuke them. Pero nirebuke pa sila eh. Diba? Ang sabi niya, Malakay chapter 1 verse number 6. Prophet Malakay, sabihan mo sila. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Said the Lord of hosts, O ye priests that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? But then in that you say, that the table of the Lord is contemptible. Yung bang kahit ano na lang. Ito po, paalala lang ha. Kasi maraming mga Kristiyano ngayon na ang paboritong ginagamit na talata para makonsinte yung kanilang sariling paraan ng pagbibigay. Kasi ang sabi raw po ng Bible, magbigay ayon sa pasya ng puso. Kaya ginamit po yung talatang yan para sabihin na hindi na kailangan ng tithes, hindi na kailangan ng first fruits, hindi na kailangan ng mga kung ano-anong giving. Basta ang biblical daw at ang panahon daw po natin ngayon, kung ano na lang ang pasya ng puso mo, dapat inaalam ang konteksto. Usapan ng hasik po yun. Ibig sabihin po, ang 2 Corinthians 9:7 ay hindi talatang pambatikos sa mga itinuro ng Bible na giving. Kundi ang point doon is encouragement na sa usapan ng giving. Kasi, ito po, tandaan nyo. Pag inaral nyo po ang Biblia, alam nyo matututunan nyo po, na ang giving, it is sharing. Na ang giving, it is sowing. Na ang giving po, it is savings. Mga kapatid, it is sharing, it is sowing, and it is saving. Sharing, katulad nung ginawa ng mga mananampalataya sa Book of Acts, na nagkaroon po ng pangangailangan. Ano ginawa po ng mga may properties? Ano po ginawa ng mga mananampalataya na nakita yung pangangailangan? Yung meron sila, isinyer nila at itinulong sa lahat. Ang purpose, rescue. Alam nyo, may mga kakailanganin tayo sa church na ito, hindi lahat may kapasidad. Pero meron pong idea na gusto kong makita nyo na kung ikaw ang binigyan ng kakayahan, ikaw ang gusto ng Panginoon na mag-share para ma-rescue ang pangangailangan sa church. Amen? And that is a blessing. Hindi mo dapat ituring na burden na ikaw ang nakatutulong. Huwag mong ituring na burden na ikaw yung nasa kalagayang may bibigay. Dapat thankful ka sa Panginoon sapagkat isang malaking blessing na ikaw ay nagiging succorer, na ikaw ay nagiging rescuer, na ikaw ay nagiging help, na ikaw ay nagiging support sa usapan ng gawain ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, yun po yung concept. Giving sa usapan ng sharing. Doon naman sa sowing, mga kapatid, yun po yung konteksto ng 2 Corinthians 9:7. Ang sabi po ng verse number 6, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, but he which soweth bountifully shall reap also bountifully. At saka pala po sinabi yung every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? Mga kapatid, napiplis ang Panginoon sa mga nakakaintindi
na kaya tayo nagbibigay sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Yung idea ng saving naman, ito po yung pamamaraan na nagbibigay ka bilang ipon mo sa langit. Di ba? Para po magdagdag ng account mo sa langit. Diyan papasok yung ilang mga giving, katulad ng pagbibigay sa mga missionary, katulad ng pag-i-invest sa mga bagay ng gawain ng Panginoon, na kung saan dagdag po yan. Kaya yung giver sa church, nakapag-save sa langit. Yung mga giver sa church, naghahasik ng isang bagay na isang araw aanihin mo. Yung mga giver sa church, malaki ang naitutulong sa kabuuan ng ministry. Amen? So, we should know the reason, the goal, the purpose ng ating pong giving. So, kaya for me, a giving worth imitating is a giving motivated by a goal and a purpose to please the Lord. Number 2, to prove our love. Pagka nagbibigay, mga kapatid, hindi po ito naghahanap ng maikakatwiran. Pagka nagmamahal po, humahanap lagi ng paraan. Anong sasabihin mong, mahirap lang po kasi yung nanliligaw sa akin. Yun nga ang nakatatats. Ang hirap-hirap nung nanliligaw sa iyo, pero palibasa in love sa iyo, nagugulat ka, saan kinuha nito yung mga pinagbibigay niya? Ang ganda-ganda pa ng bulaklak na binigay niya. Hindi mo alam, nadaan lang sa sementeryo yun, di ba? Ngayon, nung ibigay sa iyo, nung natuklasan mo, magagalit ka ba? Pambira ka? Galing pala sa sementeryo yung bulaklak na ibinigay mo sa akin. Ano magagawa mo? Patay na patay ako sa iyo. Di ba? Talagang bagay na bagay yun. Di ba? Shoot na shoot yun. Oh, di ba? Sementeryo eh. Bulaklak sa patay yun eh. Eh, binigay. Bakit mo ako binigyan ito? Sa patay ito. Kasi nga, patay na patay ako sa iyo. Kaya lang, tingnan mo lang yung kinunan mo, baka nandoon pa yung may-ari. Eh talagang baka patay ka pagkatapos niyan. Ha? Bibigyan ka na naman ng bulaklak niyan. Ano? Burol naman ang aabutin mo niyan. Well, kidding aside mga kapatid, alam niyo ang ibig kong sabihin. Pagka nagmamahal, ang tibok ng puso, ano kaya pwede kong ibigay? Ano kaya ang po pwede kong i-offer? Yung bang ang idea, kahit gaano kahirap, mga kapatid, sa kwento ng pag-ibig, isa sa nakakakilig sa iyo, mahirap lang siya pero grabe. Ha? Yung chocolate na binigay sa akin, di ba? Yung alam mo yun, yung kwintas na ibinigay niya, na nagugulat lang ako pag kumikidlat, parang medyo may kumikislap din. Di ba? Yung pala, delikado pala yun. Yung mga habulin ng kidlat pala yung binigay sa iyo, no? Mga kapatid, nakikita ko po na importante lagi na kapag tayo magbibigay, ang motivation natin, yung dahilan. Opo. At ang dahilan kung bakit ka magbibigay, to please the Lord. Hindi si pastor, ha? Hindi ang kahit sino. Ang gusto mong i-please, Panginoon. Ikalawa, to prove your love. Diba? Kaya ang sabi niya sa 2 Corinthians 8 and verse number 8, I speak not by commandment. Sa nagmamahal, hindi utos ang kailangan. I speak not by commandment, but by the occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Amen? Isang magandang pagkakataon pala ang giving para patunayan mo yung sinasabi mong pagmamahal mo sa Diyos. Kasi it is very easy to say na sasabihin natin, mahal natin ang Diyos. Mahal mo pala, ba't natisod ka nung nagbibigayan tayo para sa gandang bahay, para sa Panginoon? Ba't na-open ka kapag pinag-uusapan ng giving for the ministry? Giving for mission? Giving for the Lord's work? Bakit tayo na-open? Mga kapatid, ang usapan ng giving, ang ating goal, ang ating purpose is to please the Lord and to prove our love. It is also good to understand that one of the goals and purposes ng ating pong giving is to provide for the Lord's work and to provide for the laborers. Kaya tayo nagbibigay para maging tugon sa gawain ng Panginoon at para matugunan ang pangangailangan ng manggagawa. Huwag niyong isipin sa panahon lang ni Prophet Malakay, sa panahon lang ng mga Levita, yun lang yung time nakakain po yung mga nangangasiwa. Kahit sa panahon natin ngayon, kakain din po ang mga lingkod ng Diyos. May mga trabaho po yan na tinalikuran. May mga ambisyon po yan na tinalikuran. Meron po mga profession po yan na tinalikuran. Why? Kasi tinawag sila ng Panginoon. And in the design of God, it is very clear. 1 Corinthians 9:7, who goeth a warfare anytime at his own charges, who planted a vineyard and eateth not of the fruit,
thereof, and who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. Kung sila'y nangangaral sa ebanghelyo, kung sila'y nagpapagal sa mga bagay na espiritual, malaking bagay ba kung sila ay makinabang sa mga bagay na karnal, material, physical? The Bible is very organized. The Bible is very systematic. So, you should understand the goal and the purpose. Giving motivated by a goal and a purpose. Kaya, hindi yung pagka hindi mo gustong gawin ng isang bagay, iisip ka ng maikakatwiran dahil sa hindi mo ginagawa. Kung ayaw mo ma-please ang Panginoon, walang pipilit sa iyo. Kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi na ipipilit yan. At kung ayaw mong maging tulong sa gawain ng Panginoon o maging suporta sa manggagawa ng Panginoon, walang pipilit sa iyo. Pero kahit kailan, hindi magiging mali ang itinuro ng Bible dahil hindi mo ginagawa. Dahil ayaw mo. It is always, mga kapatid, right kapag ka Biblia po ang nagtuturo. So number 1, giving motivated by a goal and a purpose. Second, it is giving moved with great love and passion. Ito po yung giving na kilos po ng matinding pagmamahal. Remember, in one of the goals and purposes to prove our love, kaya tingnan nyo po ang sabi ng verse number 3. Ang sabi ng verse number 3, and moreover, because I have set my affection for the house of my God. So, importante po ang pagmamahal. Ang dapat kikilos sa atin, pagmamahal. Sino po magmamalasakit sa gawain ng Diyos? Sino po magpapahalaga sa mga bagay ng Diyos? Sino po magkakaroon ng tibok ng puso? Kung ang pag-uusapan ministry, mga kapatid, ang inaasahan ng Panginoon, yung mga totoong nagmamahal para sa Kanya. Dahil kung mahal mo ang Panginoon, makikilos ka sa mga bagay na may kinalaman at iaalay para sa Kanya. Amen? Kaya nakakamove po yun. Yung ikaw, may pangsarili kang ambisyon, pero dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, tinalikuran mo yan, binigay mo buhay mo para sa Kanya. Na kung tutusin mga kapatid, hindi naman kaluwagan ng buhay natin, pero dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang gawain ng Diyos, mahal natin ang manggagawa ng Diyos, kaya po magaan para po sa atin. Mga kapatid, wala pong nagmamahal na pipilitin mong magbigay. Kusang tibok ng puso yan. Kaya nga ang gusto ng Diyos, huwag kang magbibigay nang napipilitan ka. Remember, sinasabi ko po sa inyo, dalawang klase po ang pagbibigay. Meron pong nagbigay, because of pressure. Diba? Dahil pinressure. Hindi po katanggap-tanggap sa Diyos yung pressure giving Ang gusto ng Panginoon, pleasure giving. Diba? Hindi yung, I was pressured to give. Hindi. Sana po, it's my pleasure to give. Why? Kasi mahal ko ang Panginoon. Ang tunay na nagmamahal, siya po ay nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay. Biblical ba yan? Biblical po ba na ang pruweba ng pagmamahal, giving? Biblical po ba yan? Anong talata naisip nyo? John 3:16. John 3:16. Paki-plus nyo nga po sa screen. Pansinin nyo po yan, ho? For God so loved the world. Ano kasunod? Pakilakas nyo po. Ano kasunod? Na-move ang puso ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya sabi ko, kung ang giving ay pagkilos ng pag-ibig, kamusta ang mga Kristiyano na sinasabing mahal ang Diyos? Sino sa inyo naniniwalang mahal tayo ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Yung hindi naniniwala, wag niyo po itaas. Yung naniniwala lang. Naniniwala kayong mahal tayo ng Diyos. Pakitaas ang kamay. Wag niyo po ibaba. Okay? So, baba niyo na po. Paano pinapagtibay at pinatunayan ng Diyos yung pagmamahal niya? Ang ibinigay ng Diyos,
yung kaisa-isa niyang anak. Ang ibinigay ng Diyos, yung pinakamamahal niya at kinalulugdan niyang anak. Ngayon, kunin natin yung concept. Sabi mo, mahal mo ang Panginoon. Di ba? Gayon na lamang ang pagmamahal ni Pastor L.A. sa Panginoon na ibinigay niya ang mga tira-tira sa Kanya. Na ibinigay niya yung mga wala ng halaga sa Kanya. Ganun po ba yun? Dahil mahal tayo ng Diyos, ang binigay niya, yung pinaka-the best. Kanina tinanong ko sa inyo, naniniwala ba kayong mahal tayo ng Diyos? Pinataas ko kamay ninyo. Halos lahat, nakataas ang kamay. Pati nga yung hindi naman naintindihan yung tanong ko, nagtaas ng kamay. Nakita niya yung katabi niya eh. Ngayon, ito naman ang itatanong ko. Participation. Sino sa atin ang mga nagmamahal talaga sa Diyos? Pakitaas ang kamay. Ang tanong, ano katibayan? Kalumpit. Christian Baptist Church, dito po sa Kanyogan, dito po sa Kalumpit. Bakit niyo po nagawang magsakripisyo? Ba't di po kayo nang hinayang? Doon sa hindi basta libo-libo lang na mga, di ba? Contribution niyo para dito sa action speaks louder than words. Kasi meron kayong taong, ang dulas ng bibig eh. Ay ako, mahal na mahal ko talaga si Lord. Kaya nga hindi ako makaka-attend sa susunod kasi busy ako eh. Diba? Pagka nagsasalita, alam mo, grabe, sobrang mahal ko si Lord sa buhay ko. Bakit ganyan ka? Kasi naman wala nang pinag-usapan sa church natin, puro giving. Di ka naman dapat maapektuhan sa usapan eh. Dahil di ka naman pinipilit eh, tama? Kasi ang pinakamalakas na puwersa, ang pinakamalakas na kilos para talaga magbigay, pagmamahal. Ang nagmamahal, hindi nyo alam at hindi nyo matatawaran ang kaya niyang gawin, mga kapatid. Balik na naman tayo. Pag tumibok ang puso, wala ka na magagawa kundi sa hindi dito. Lagot ka na, siguradong huli ka. Jara, jara, jara. Mga Bulakenyo kayo. Pag-ibig na makapangyarihan, pag nanasok sa puso ninuman, hahamakin maging pangit, masunod ka lamang. Hahamakin ang lahat pala, sorry. Ang ibig sabihin, yung nagmamahal, mahirap pigilan eh. Di ba? Kaya nga laglag si Ma'am Maris mo eh. Di ba? Marisa, oot nalalaman kung ako hindi nararapat. Sa angkin mong gandang hanga ang lahat. Subalit yaring pusong palipasay sadyang tapat. Harangan man ng patalim, ay hindi mo masisinda. Kita nyo? Laglag. Naniwala eh. Ano ang kaya mong gawin sa Diyos na ang sabi mo, love mo? Mahal mo pala ang Diyos. Tapos tisod na tisod ka sa giving. Tapos nangangampanya ka pa. Naghahasik ka pa ng lagim. Mga kapatid, walang mangyayari sa church kapag ka ang mga miyembro walang totoong pag-ibig sa Diyos. Pero wala pong giving na makatitisod sa totoong nagmamahal sa Diyos. And moreover, because I have set my affection for the house of my God. Kaya lahat ng meron siya. May ginto ako, binigay ang ginto. May pilak ako, binigay ang pilak. Di ba? Baka nga sa ginto na yun, baka pati yung pustiso, binigay mga kapatid. Kasi nung panahon na yun, uso yung pustiso, may ginto eh, di ba? Importante po ang pagmamahal. So, I can say that a giving worth imitating is a giving motivated by a goal and a purpose, and it is a giving moved with great love and passion. Napakaganda po.
Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sana gayon na lamang ang pag-ibig o pagmamahal ni Freddy sa Diyos na ibinigay niya ang kanyang buhay, na ibinigay niya ang kanyang talent, na ibinigay niya ang lahat ng kanyang maibibigay. Sana ganun po yung dating. Mga kapatid, a giving worth imitating is a giving marked by gladness and pleasure. Verse number 9. Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly unto the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. Yun ang masarap na gayahin. Yung giving na nagbibigay na, ang saya-saya pa. Yung giving na nagtatawanan pa. Hindi yung buksan pa lang ang teksto, nakasimangot ka na. Nakanguso ka na. Ayan na naman, giving na naman yan, giving na naman yan. Pagka tinuturo ang giving, marmor ka ng marmor. Pagka hindi maganda puso, marmor ang gagawin mo. Pero pag maganda puso, more ang giving mo. Hindi ba? Mga kapatid, iba talaga. Ito po ang kagandahan sa giving nila, ang sasaya pa nila. Nagbigay na ng ginto, ang saya pa. Nagbigay na ng silver, ang saya pa. Nagbigay na ng mga precious stones, ang saya pa, mga kapatid. Tapos yung hindi nagbigay, ang sama pa ng loob. Yung hindi nagbigay, siya pa ang maraming himutok. Kung gusto mo sumaya, magbigay ka. Kasi hanggat di ka natututong magbigay, maniwala ka. Oh, teksto pa lang, nininervyos ka na. Kaya ano yung biro ko, Pastor? Yung iba po, pagka ang pastor sinabi, buksan po natin sa Malakay. Anong isip? Naku, patay, sumalakay na naman si Pastor. Ang pakiramdam nila, sumalakay. Mga kapatid, sobrang saya nila. Then the people rejoice for that they offered willingly. They offered wholeheartedly. Mga kapatid, yun ang magandang tanawin sa Panginoon. Kahit naman ikaw hindi ka naman magiging masaya na alam mo na yung nagbigay sa iyo napilitan lang. Ayan, sige, sa'yo na. Yun na, saksak mo sa baga mo. O ikaw ba naman, tatanggapin mo ba yan? Isasaksak sa baga mo? Di ba? Kumakain, binigyan ka nga. Ayan, sige, sa'yo na, lamunin mo. Ang tibay naman ng sikmura mo pag nalunok mo yan. Kasi hindi yun ang magandang tanawin Ang magandang tanawin sa bigayan, yung mga nagbibigay, cheerful giver. Kaya sa church na ito, isa sa gathering natin dito, cheerful givers night. Di ba? Ang dami nga sumasama dyan At napakasarap i-celebrate. Why? Sapagkat joy ng Panginoon, yung mga nagbibigay with joy. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 17, mga kapatid. Kasi may Diyos na sumisino sa bawat isa sa atin. May Diyos na sumusubok sa bawat puso. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, ang sabi po ng verse number 17. Okay? Verse number 17. I know also, my God, that thou triest the heart and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things. And now have I seen with joy thy people which are present here to offer willingly unto thee. Mga kapatid, gaganda kaya ng ganito kaganda yung building kung nakasimangot yung mga nagbigay? Tingnan nyo ang ngiti ng building na ito sa bawat isa sa atin. Tingnan nyo po ang saya ng building na ito sa bawat isa sa atin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat itong building na ito ay naitayo ng mga cheerful giver, ng mga member na nagbigay na, nagsakripisyo na, talagang sa usapang tao, hindi bibiro yung mga binigay, pero masaya. Sipin nyo po, pinag-uusapan na nila ngayon kung paano titibagin to para may extend.
Di ba? Kasi naman problema na sila eh. At alam niyo, pinagmamalasakitan nila, kayo! Na pag umaattend kayo rito, ayaw nilang nasisikipan kayo. Kasi gusto nila na pagka umaattend kayo, maalwan kayo, maayos ang pwesto nyo, komportable kayo, yung bang makakatulog kayo, yun ang gusto nila mga kapatid. Kasi minsan siguro si Pastor Kenneth, medyo na move siya kasi, nakikita ko yung isa eh, gustong matulog pero mukhang nasisikipan eh. Mga kapatid, mga minamahal, ito yung giving na mamamarkahan mo talaga. Na markahan, di ba? Na nagbibigay with gladness and pleasure. Talagang it is their joy. Ha? Hindi ba yun yung pinaka maganda sa atin? Yung kapag ka pinasasalamatan mo yung tao sa ibinigay sa iyo, sa ginawa sa iyo, anong sinasabi niya? It's my pleasure. The pleasure is mine. Sana ganun din po tayo. Na sa pagbibigay natin, kaya masaya natin ginagawa. Kasi tinitingnan natin pagkakataon to make God happy, tinitingnan natin pagkakataon to please God. Kaya it is our pleasure na kahit tayo ganito lang. Mga kapatid, ang usapan ng giving, hindi pang mayayaman. Pansinin nyo po, binigyang pansin ng lahat. Hindi puro ginto ang usapan, pati kahoy, binigyan ng pansin. Meron pong mga miyembro na ang level pang ginto. Pero may mga miyembro na ang kalagayan nila pangkahoy. Ngayon, pag pinag-usapan ng templo, hindi puro ginto ang kailangan. Kaya kung kahoy ang kakayahan mo, kahoy ang ibigay mo. Diba? Para hindi ka ma-discourage. Kung kahoy ang kakayahan mo, huwag kang mainggit sa nagbibigay ng ginto. Kasi kung hindi yun ang level mo eh. Kung ano ang level mo, sige lang. Lord, kahoy ang kakayahan ko. Gusto kong i-offer yung kahoy na ito para sa bahay mo. Amen? Ngayon, huwag naman ginto ang kakayahan mo, magpapanggap ka na kahoy ang kakayahan mo. Baka totohanin ka ng Diyos. Kasi alam naman ng Diyos eh, siya nagbigay sa atin ng kung ano tinatangkilik natin. Siya nga nagtiwala sa atin eh, kung ano ang mga bagay na meron tayo. Kung ginto ang level mo, pasalamat ka sa Diyos, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng ginto. Amen? Pero walang malakihan, walang maliitan. Ayon sa kakayahan, ang pinag-uusapan puso. Basta ang mahalaga, gagawin mo yan ng masaya. Siyempre, kung estudyante ka pa lang alam namang maibigay mo yung binibigay ng mga negosyante. Pero bilang estudyante, kung ano yung kakayahan mo, yun ang ibigay mo. Basta tiyakin mo, tama yung purpose. Basta tiyakin mo, move with great love. Basta tiyakin mo, it's your pleasure. You are happy na ginagawa mo yan para sa Panginoon. Amen? Ha? It is giving marked by gladness and pleasure. Okay, nakakatatlo na tayo. Ano po yung una? Motivated by a goal and a purpose. Number 2, moved with great love, by great love and passion. Number 3, di ba? Marked by gladness and pleasure. Last, it is giving manifested by gratitude and praise. Yes. Ito yung pagbibigay na ang nahayag, pasasalamat at papuri. Doon po sa motivated by a goal and a purpose, verse number 1. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon, my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. So niliwanag niya na ang ating adhikain, ang ating layunin, maitayo ang bahay ng Panginoon. Amen? Okay? Moved with by great love and passion. And moreover, verse number 3, and moreover, because I have set my affection for the house of my God. Okay? Mga kapatid, marked by gladness and pleasure. Verse 9. Diba? Ang sabi ng verse number 9, then the people offered willingly. Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly unto the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. And then,
manifested by gratitude and praise. Verse number 13. Verse number 13. Okay? Ang sabi po, mga kapatid, ng verse number 13 ng 1 Chronicles chapter 29, okay? Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. Eksaktong-eksakto. Maganda po na kaya ka nagbibigay, hindi para magkaroon ng utang na loob ang Diyos sa iyo, kundi bilang pagtanaw mo ng utang na loob sa Diyos. Amen? Alam nyo, para maging grateful tayo, kailangan po natin ng clear understanding. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 11. Okay, verse number 11. Ang sabi po mga kapatid, okay, Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. In verse number 12, ang sabi po, both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand it is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Amen? Kaya po pala grateful, kaya pala talaga pinupuri ang Diyos. Bakit? Kasi kinikilala na kung ano yung meron siya, sa Diyos nang galing. Kaya nga sabi ko, yung mga nandidibati sa tithes, hindi ko makita yung logic eh. Kasi kung tutuusin, alam nating lahat na 100% ng meron tayo, kanino po galing? Sa Diyos. Ano talaga ang sa atin doon? Wala. Lahat ng meron tayo. Yan po ang eksaktong ipino-point out po ng teksto natin. Na lahat sa iyo, Panginoon. Lahat ng meron kami sa iyo. Yan po yung sinasabi. Tingnan niyo sa verse 14. But who am I and what is my people? That we should be able to offer so willingly after this sort. Yan po ang sabi ng verse number 14, di ba? Sino kami? But who am I and what is my people that we be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Ang hindi natin maintindihan, baka mamaya, may mga nagsasabing Kristiyano na hindi naman nila kinikilala tong katotohanan na ito. Na ang lahat ng meron tayo, kanino po? Sa Diyos. 100%. Lakas mo, kanino galing? Talino mo, kanino galing? Kakayahan mo, kanino galing? Kagandahan mo, kung meron, kanino galing? Lahat ng meron tayo, sa Diyos nang galing. Sa Deuteronomy chapter 8, winarningan ng Panginoon yung Israelites, na sinabi niya, pinakain ko kayo ng mana. Pinagtayo ko kayo ng mga bahay. Ibig sabihin, pinagpala ko kayo. Ingatan nyo na makalimutan nyo ang Panginoon. Na baka dumating kayo doon sa punto ng buhay nyo, na sasabihin mo, I have gotten me this wealth. Lagi nyo pong maaalala that it is God that giveth power to get wealth. Kung bakit ka pinagpala, may Diyos na nagpala. Amen? Kung bakit nag-i-enjoy ka ng maraming bagay sa buhay mo, sapagkat may Diyos na nagpala sa iyo, may Diyos na naging dahilan kung bakit ka nakapag-aral, may Diyos na naging dahilan kung bakit ka nakapagtrabaho, may Diyos na naging dahilan kung bakit ka nagkanegosyo, may Diyos na naging dahilan kung bakit meron ka ng lahat ng meron ka. At ang usapan ng giving sa Kristiyano at biblical na pananaw, ito po ay isang pahayag ng pasasalamat at pagpupuri sa kinikilala mo na Diyos na pinanggalingan ng lahat. Mga kapatid, sa totoo lang, kung 100% sa Diyos galing, po pwede nga niyan sabihin, yung 90% niya na, ibigay mo sa akin. Sino papalag? Siya ang may-ari ng 100%. Pero imagine nyo po, siya ang pinanggalingan ng lahat, 10% nga lang yung ibibigay eh. Nagkakatisuran pa tayo, magdidebate pa tayo, tapos mas maniniwala ka pa sa mga nangangaral doon sa mga napapanood mo. Samantalang sa Biblia, ang linaw-linaw, 100% binigay ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit may mga Kristiyano na kahit na kung tutusin, nagtatites na, pero panay pa rin ang bigay bukod sa kanilang tithes. Bakit? Kasi naintindihan nila yung goal and purpose. Bakit? Sapagkat may matinding pagmamahal sa gawain ng Panginoon. May puso at damdamin
damdamin para sa gawain ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kasiyahan at kasayahan nila na magbigay. Bakit, mga kapatid? Sapagkat sobrang pasasalamat at pagpupuri nila sa Diyos. Kaya ang pinakamatamis na giving, yung giving out of gratitude. Kundi naman sa Diyos, wala naman ako dito eh. Kundi naman ako pinagpala ng Diyos, hindi ko naman ma-enjoy itong mga bagay na to sa buhay ko eh. Kaya mga kapatid, nakakatuwa kahit yung mga young people dito, na nung mga bata-bata pa lang yan, wala lang, sige lang, nakikinig lang sila. Pero ngayon, isa sa makikita mo, yung mga young pro dito, mga kapatid, kinikilala nila na kaya sila napagpala, kaya kasama ang Diyos, kasama ang gawain ng Diyos, kasama nga pati manggagawa ng Diyos sa kanilang pagnanais na makasuporta, makaagapay, and I believe mga kapatid, yan po ang giving na dapat tularan. Amen? Ang sabi niya, now therefore our God, we thank thee and praise thy glorious name. Yung paboritong talata ng marami, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Statement of gratitude yan, mga kapatid. Tama po ba? That is actually a statement of realization and recognition na nagdala po sa resolution. Ano ang kanyang realization? That life is full of God's favor. That life is full of God's benefits. Yun po yung idea. What shall I render unto the Lord for all His benefits? Mga kapatid, isang bagay na sa buhay natin bilang Kristiyano, ma-reach natin yung level na ma-realize natin na napaka-gracious ng Panginoon, na ma-realize natin na napakabuti ng Panginoon, ma-realize natin na talagang ang Diyos merciful, na ine-enjoy natin ang maraming bagay sa buhay na ito. Kahit hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid, mga minamahal, it is great and wonderful na ganun yung takbo ng isip natin. That is a realization na punong-puno ng pagpapala at pinipisyo ng Diyos ang buhay. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So hindi lang realization makikita nyo dun eh. Recognition na sinasabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kinikilala niya na yung biyaya, na yung pabor, yung benefits, yung blessing, bigay ng Diyos sa Kanya. Kaya ang mapapansin niyo po, matapos ang realization, binigyan ng pansin yung recognition, and because of that realization and recognition, lumundo siya sa resolution. Huwag niyo na pong hintayin ng New Year bago tayo magkaroon ng resolution. Ang resolution po, hindi pang bagong taon. Ang resolution po ay pagkatapos ng realization. Kung ngayon pa lang nare-realize mo na napakabait ng Diyos, napakabuti ng Diyos, sana po, yun ang tinatanong natin, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Okay? Pansinin niyo yung mga kasunod na talata. Ano ang mga kasunod? I will, I will, I will, I will. Ano po ang tawag doon? Resolution. Because of his realization and recognition, ito yung naging decision niya. Ito yung naging conclusion niya. Ito yung kanyang naging resolution. I will take the cup of salvation. I will pay my vows unto the Lord. Now in the presence of all His people. In verse number 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. And you know what? It is a good thing to give thanks unto the Lord. Psalm chapter 92, nakita ko sa pahayag ng pagsamba nyo yan. Psalm chapter 92. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Mga kapatid, gratitude, napakahalaga ng pasasalamat. Mabuting bagay daw po yan. Kaya nga sabi ko, kung ang Biblia ang sabi, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Sana naman tayo, it is a good thanks to give thanks unto the Lord. Isang mabuting bagay na magpasalamat sa Diyos. At isang mabuting pasasalamat ang magbigay, ang mag-offer. Kasi ang tinatakbo dapat ng isip natin, what shall I render unto the Lord? 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Dapat sa atin naman, in every thanks, give thanks. Sa pasasalamat natin, magbibigay tayo para sa Panginoon. Ano sa palagay niyo po? Maganda ba yung tilalakay natin? A giving worth imitating. Ito yung giving na magandang gayahin.
ng mabuting tularan. Giving motivated by a goal and a purpose. Okay? Giving moved by great love and passion. Giving marked, di ba? By gladness and pleasure. And giving manifested by gratitude and praise. Kaya mga kapatid, it is the offering, the sacrifice of thanksgiving. Tumayo po tayong lahat. Samantalang malakas pa ang sigaw ng salita ng Diyos sa bawat isa, at malakas din ang pagkilos ng Banal na Espiritu na dinala tayo sa realization sa napakinggan natin. At ang dating sa iyo ng message natin, enlightening and encouraging, reminding and rebuking, sa anumang paraan na kumilos ang mensahe sa iyo, nakatayo po tayong lahat. Siguro po, tugtugin natin yung, meron po ba diyang, I will not offer anything that cost me nothing, or make me a blessing. So habang tumutugtog po yung himig ng make me a blessing, ngayong hapong ito sa motivation po natin, sa message na napakinggan natin. Kasi magandang makinig ng mensahe, magandang umamen sa mensahe, pero ang maganda laging may realization. Lalo na kung nandyan po yung conviction ng Holy Spirit. It is very enlightening, Bishop. Tama po eh. Na ang magandang tularan na giving ay yung pagbibigay na meron pong maka-Diyos na layunin at adhikain. Yung talagang pagbibigay na bunsod ng puso at damdamin. Yung pagbibigay po na may kagalakan at talagang kasiyahan. At yung pagbibigay na nahayag ang pasasalamat at ang pagpupuri. Ang kapatid, naniniwala ako na talagang itong message na ito ay sapat upang ang bawat isa po ay matuto at magpasya na kung may gagayahin po tayo, ito pong giving na pinag-aralan natin ngayon. Habang tumutugtog po, why not come to the altar and talk to God and tell God, Lord, napakamapagpala mo sa buhay ko. Wala akong nakikitang dahilan para ako po ay maging mabigat ang puso at kalooban sa pagbibigay. Gusto ko pong magpasakop sa iyong salita, and because of this very clear message, I want to express to God my heart. Because of my clear understanding, I want to apply this message in my life. Sa anumang paraan na kumilos ang Panginoon, the altar is now open. Why not leave your place, come to the altar. Lord, I need this message. Thank you for talking to me. Thank you for teaching me this afternoon. Particular po sa usapan ng giving. Amen. Sige po. Without anyone forcing you. It is just a conviction of the Holy Spirit. What a message. What a clear message. What a challenging message. And this afternoon, I want to talk to God and express my heart to God na natuto po ako Panginoon. Huwag niyo pong harangan yung altar. Dito po sa harap, please. Kung magpo-forward po kayo, dito na po sa harap. Hindi po mahirap ang giving sa mga nagpapasalamat sa Diyos. Hindi po mahirap ang giving sa mga nagmamahal sa Diyos. Hindi po mahirap ang giving sa mga may kasayahan at kasiyahan sa Diyos. At hindi po mahirap ang giving sa nakakaintindi ng layunin ng pinakaadhikain kung bakit dapat tayo magbigay. Sige po, a good opportunity for you.